Bago po tayo mag-umpisa, nais ko po muna kayong batiin ng magandang araw. Dumadami-dami na po tayo mga katropa. Sana, patuloy po ninyong suportahan ang channel na ito para makatulong pa tayo sa mga kasama nating nagtatanggol sa katotohanan at nasa tamang landas. Ang topic po natin ngayon ay lubhang napakahalaga dahil ito ay nagtatampok sa mga kumakalaban sa tama at nasa katuwiran, ang ating pamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na po ako magko-comment at ako po ay naalibadbaran sa mga taong ito na bukod sa mga walang utak ay pawang pinanawan na ng katinuan. Bueno, panoorin na lamang po natin ang video at bahala na po kayong mag-analisa. Maraming salamat po mga katropa. Aba. Iba na palang insulin ang kailangan ngayon para sa mga diabetic na layan ni Harry Roque. Ang insulin pala ng mga diabetic yung tusok mula sa mga chupapitos na daya ni 2016 Mr. Supranational Alberto de la Serna. Mainit na yun ang usapin tungkol sa mga narecover na dokumento mula sa ni-raid na illegal pogo compound sa Pora, Pampanga na kung saan nakasaad dito ang October 2021 appointment ni De La Serna bilang executive assistant ni Roque na nooy nakatalaga bilang presidential spokesperson ng Duterte administration. Salary grade 20 agad ang pasweldo sa boylet ni Roque na umaabot sa 54,000 pesos in taxpayers' money na mas mataas pa ang sweldo kesa sa ating mga guro at mga nurse sa public hospitals. At siya po ay kinuha ko bilang isang IT, isang grupo po yan ng mga barkada na nag-handle po ng aking IT. No? Ang mahal naman pala ng taga-tusok man insulin ni Roque. Saan kaya sinaksak ang insulin? Mukhang matindi ang insulin na gamit ni Roque dahil napapasayaw siya kahit masana sa ihi ang kanyang salawal. May pa-Europe trip pang dalawa under the guise of an official conference para sa kapayapaan sa Ukraine. Ang palusot ni Roque, sinama raw niya si De La Serna bilang travel companion dahil siya'y diabetic, may coronary stent at acute spinal stenosis. Wow ho! Pisada nurse ang sinama mo, even more interesting, ay nakakuha rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng mga dokumento na kusan na pangalanan si Roque bilang legal representative ng na-raid na pogo sa Porac, Pampanga. Yan po yung mga papeles na appointment at wala po talagang kriminal na intention. Todo deny si Roque pero maliwanag na madalas siyang pumambay sa naturang pogo building. Kaya naman doon nabawi ang mga official documents na may kinalaman sa kanyang chupapito na si Mr. Supranational at ganoon din ang kanyang pagiging legal representative. Sa totoo lang naman, wala raw kailangang universe kung kanino magpapasaksak ng insulin itong si Roque, pero kung pera ng kaungbayan ng kanyang nilunustay para sa kanyang kalandian, aba, mali-mali yan. Wala pa mang naidedeklarang gera ay tila malapit na tayo masakop ng China. Yung dating presidente natin na si Rodrigo Duterte, aminado at proud pang tuta ng China. Siya ngayon ang pangunahing propagandista ng China upang siraan at papagsakin ang Pangulong Marcos na simulat sa pool ay naninindigan laban sa pangangamkam ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ang ating Vice President na si Sara Duterte ay isa ring dakilang tuta ng China. Bagamat bahagi siya ng administrasyon bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education, ay tameme siya sa ginagawang pananakop ng China. No comment! Maging ang ating mga LGU ay na-infiltrate na rin ng China. Sa tulong ng mga Duterte ay nahalal sa pwesto bilang mayor ng Bamban, Tarlac ang isang Chinese at pogo financier na si Alice Guo. Iniimbestigahan ngayon si Guo ng Senado dahil sa koneksyon niya sa mga illegal na pogo na ni-raid sa kanyang bayan. Dito na bunyag na isa siyang pure-blooded Chinese dahil siya mismo ay hindi niya may paliwanag kung kailan at paano siya napadpad sa Pilipinas. Ano po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. May mga impormasyon din na ang kanyang sinasabing ama na si Jian Zhongguo ay miyembro ng Communist Party of China. Kung totoo
totoo ito, hindi malayong si Guo ay isang Chinese spy at isang infiltrator. Sa panahon ni Duterte ay dumagsa rin ang mga Chinese na pinaghihinalaang mga espiya sa Cagayan na pumasok bilang mga estudyante. Napasok din ng mga Chinese ang Philippine Coast Guard bilang mga auxiliary members at kahina-hinala rin ang pagdami ng mga Chinese sa isang subdivision sa Parañaque. At ngayong alam na natin na ang mga Duterte ay pakawala ni Xi Jinping, huwag na natin silang pabalikin sa kapangyarihan. Panagutin natin sila sa kanilang pagtataksil sa bayan.